DSLR boot portrait tutorial. So, ang una natin gagawin, simulan natin sa scratch. So, ngayon, matututunan nyo rin kung paano kayo gumawa ng layout, no? So, ito yung style ko sa paggawa ng layout. Sa Canva ako gumagawa. So, gawa tayo ng 4R, which is yung 4x6, 4 inches by 6 inches na layout. So, ganyan po paggagawa kayo sa Canva. Gawa lang tayo ng simple na design para hindi masyadong matagal. Kasi ang focus natin is yung portrait, yung sa DSLR boot. So, unang ginagawa ko ganyan, gumagawa ko ng imaginary na frame or allowance. Ano lang yan? Ayan, yung line lang. Frame lang yan. Mamaya buburahin din natin yan. Para yan sa print naman kasi hindi naman lahat na piprint, diba? Kinakain niya yung background eh. So, yan yung ano natin, may allowance lang tayo. So, gagawa na tayo ng frame natin. So, 3 lang yung gagawin natin, no? Gagawa tayo ng 3 portrait. Ayan, ang daming matututunan sa video na to. Matututo kayo paano gumawa ng layout, paano magiging portrait, yung picture na ika-capture ng camera. Ayan, so unang gagawin nyo, ayan, layout lang tayo sa Canva. Mabilis ang layout lang din to. So, ayan, gawa lang tayong 3. So, kung napapansin nyo, kulay green yung nasa loob tapos may black siya na lining or yung stroke. Kasi yung kulay green na yan, mamaya buburahin po natin yan. Kasi kailangan yan butas. So, matitira lang pag binutas natin dyan, yung kulay itim na frame. Tandaan nyo, pag gagawa kayo ng portrait, kailangan pa-portrait din syempre yung design po ninyo. Hindi siya pa landscape. Portrait template tutorial. Yan po yung ginagawa natin ngayon, no? Isang mabilisang tutorial sa paggawa ng layout. So ngayon, yan, ginagawa natin siya sa Canva. So after natin gawin yan sa Canva, is ang gagawin natin, bubutasin natin yan, yung photo na yan, yung kulay green, bubutasin natin yan para maging PNG. Magagawa naman natin siya sa ating Photoshop. So hanap lang tayo ng konting design, dagdag lang dun sa may upper part. Ayan, yung stars. So yan, okay na yan. Pwede na natin siyang i-save. Basta pag sinave nyo siya, i-download nyo siya sa PNG. Ayan. Tapos, syempre, ilagay nyo siya, i-download nyo siya kung saan nyo mabilis makita. Portrait sample. So, since tapos na natin siya gawin sa Canva, so ang sabi ko nga sa inyo, bubutasin natin yung photo. So, saan natin gagawin? Sa Photoshop. So, partner po yung Canva at saka Photoshop. Pwede rin naman kayong gumawa ng diretso sa Photoshop po kung marunong kayo sa Photoshop. So, ayan, naka-open na yung Photoshop natin. So, hanapin natin yung ginawa natin kanina. Nasa download po siya. So, i-drag and drop nyo lang po sa ating Photoshop. Tapos, ayan po. Yan na yung ginawa natin kanina. So, para mabutas siya, gagawin natin siyang PNG syempre. Kailangan butas po siya yung picture. Punta lang po kayo dito sa logo na yan. Tapos hanapin nyo po yung magic eraser. Yan. Pag naklik nyo yung magic eraser, click nyo lang yung color na gusto nyo barahin. So yung color green yan. So mabubura na lahat. Ayan, click nyo lang po. Click nyo yan. So ayan, tapos na po tayo agad. Nakagawa na tayo ng layout para sa ating photo booth. Tapos syempre, isi-save nyo po siya. Save nyo po siya as PNG po. Para butas po or wala siyang background. Kasi kapag naka-JPEG po yan, ibig sabihin mali po yung nagawa ninyong layout. PNG po. Tapos, i-save nyo lang po.
Tapos, since tapos na tayo, close na natin yung Photoshop natin saka yung Canva. Hindi na po natin yung kailangan. Ang next step natin po is, syempre, i-open na natin yung ating, ayan po yung nagawa natin layout. Kung mapapansin nyo po, yung isa butas, wala na yung kulay green. Ayan, so butas po yan. Yan yung gagamitin natin sa DSLR boot. Open na natin yung DSLR boot. Tapos, open na natin yung, launch na natin yung event. No? Pag lumabas yung prompt na yan, remind later nyo lang po. Launch natin yung event. Tapos, portrait sample. Ayan. So, ang gagawin natin, punta po tayo sa ating print layout. Dito sa print layout, dito natin ilalagay yung ginawa natin design. Delete natin yung template na yan. No? Pwede nyo siyang burahin isa-isa. Ayan. Click nyo lang yung delete. So, para malagay dyan yung layout na ginawa natin, pindutin nyo lang yung image. Tapos, hanapin nyo yung ating ginawa. Yung for boot, syempre. Yung butas. Ayan. So, pansinin nyo po, pa-portrait yung layout natin pero naka-landscape yung canvas, yung kulay puti. So, paano natin gagawin pa-portrait yan? Paano natin gagawin pa-portrait yan? So, ang gagawin nyo po, scroll down nyo lang po dito. Tapos, click nyo lang yung paper size na 4x6 kasi wala naman 6x4. So, okay na po yan, 4x6. Tapos, itong sa baba, yung orientation, dapat po gagawin nyo dyan ay pa-vertical po. Ayan, nagawa nyo na po. Yan po yung technique para makagawa kayo ng layout na pa-portrait po. Tapos, i-resize nyo lang po. Sakto naman yan sa 4x6. So, after po nyan, lalagyan na natin ng photo from boot. So, kailangan natin ng 3. So, click nyo lang po yan. Yan yung number 1. So, una, ang gagawin nyo, paano nyo siya gagawin na pa-portrait yung photo na yan? So, landscape siya, diba? So, ang gagawin nyo po, hindi naman pwedeng paikot. So, try natin paikot. Hindi pwede kasi patagilid yung 1. Dapat patayo. So, para magawa nyo po siya, meron kayong gagawin. So, dito sa, ayan. So, ayan, nakikita nyo po, no? Ayaw niya yung ma-resize ng patayo. So, ang gagawin nyo, may technique dito sa gilid. Meron tinatawag na aspect ratio na naka-on. Dapat po i-off nyo po yan para magawa nyo siyang portrait. So, kung mapapansin nyo, ayan, nare-resize na natin siya. So, yan po yung technique sa paggawa ng pa-portrait na layout. Kailangan nakatayo. Tapos, tanggalin nyo po yung keep up aspect ratio. So, resize nyo na po sa frame na ginawa nyo. Yan. Pag natapat nyo, pansin nyo, nasa ibabaw po yung number 1 or yung kulay red. Dapat nasa likod lang siya. So, para magawa nyo dyan, click nyo tong number 1, yung photo 1, kailangan nasa ilalim siya nitong portrait sample. So, click, tapos drag and drop nyo lang po sa baba. So, ayan po, nasa likod na po yung number 1. Kung napapansin nyo, ito yung number 2 natin. So, katulad lang din nung ginawa natin kanina, kailangan i-off natin yung keep aspect ratio para mare-resize natin siya ng pa-portrait. Ayan. Ganun lang po. Tapos hatakin nyo lang po para ma-resize nyo po at maisakto nyo po dun sa frame na ginawa nyo.
Ayan, tapos pag nakatapat na po, dahil nasa ibabaw siya, kailangan mapunta siya doon sa likod ng ating layout. So pupunta tayo sa layer uli, yung number 2, ida-drag and drop natin pababa. So drag and drop pababa. Ayan, nasa likod na po siya ng ating layout. Ganon din po ang gagawin natin sa pangatlo po na photo natin, no, yung number 3. So, ayan. So, keep aspect ratio, i-off lang natin. Tapos resize lang po. Pagka nakatapat na, ipapapuntay natin siya sa likod. Doon tayo sa layer. Ida-drag and drop na po natin siya. Drag and drop. So yan po, nasa likod na rin po siya. Ganun lang po kadali gumawa ng pa-portrait na layout. So marami po kasi nagtatanong kung paano gumawa ng pa-portrait eh. Marami pong nalilito sa DSLR booth. So ganyan, ayan po, i-testing na po natin, no? So kung napapansin nyo, ayan. Pa-portrait yung kulay puti, no? Pero yung nasa thumbnail pa landscape. Pero ang makukuha po dyan na photo is syempre po yung pa-portrait po. Ganyan lang po kasi talaga ang thumbnails. Hindi po siya nababago. Ayan. So ayun yung testing natin, no? Kung nakita nyo, pa-portrait na po lahat yan. So test pa tayo ng isa para mas makita nyo po ng maigi. Last na testing. Pidutin natin yung done. Testing pa tayo ng isa para makita nyo na pa-portrait siya. Ayan na po yung output natin, patayo na po, no? Pa-portrait na po siya. Ganun lang po kadali gumawa ng portrait na layout. So sa mga viewers po, pa-like and share na lang po. Tsaka pa-subscribe po sa channel. Thank you.